Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuluyan ang humina si Bagyong Josie sa silangang bahagi ng bansa. At kahit may tropical depression sa may extreme northern Luzon na nabuo, hindi ito ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang posibleng kasunod nito na manggagaling sa silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, may isang tropical depression na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga ang sentro nito ay nakita sa layong 940 kilometers west-northwest of extreme northern Luzon or nasa vicinity na ng Guangdong, China. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, may gustiness up to 70 kilometers per hour at kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ibig sabihin, ang sistemang ito ay nasa malayong kanlurang bahagi na at sa kasalukuyang update ay hindi na ito ang pangunahing direktang pinagmumulan ng sama ng panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa puntong ito, ang mas agarang weather setup sa loob ng bansa ay hindi na nakatuon sa direktang epekto ng tropical depression na nasa labas ng ating teritoryo, kundi sa umiiral na southwest monsoon sa ilang bahagi ng northern Luzon at sa mga localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Kaya kahit may binabantayan pa ring tropical depression sa kanluran, ang mas mararamdaman ng maraming lugar sa Pilipinas sa kasalukuyang araw ay ang pabago-bagong pag-ulan na dulot ng southwest monsoon sa hilagang kanluran ng Luzon at ang mga isolated thunderstorm na maaring mabuo sa iba't ibang lugar dahil sa init at halumigmig ng panahon. Para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, ang southwest monsoon ang siyang naghahatid ng moisture sa bahaging ito ng Luzon. Hindi ito nangangahulugang tuloy-tuloy na malakas na ulan sa buong maghapon, pero malinaw na may posibilidad ng mga pag-ulang pabugso-bugso sa ilang oras ng araw. Kapag ang mga thunderstorm ay tumama sa isang lugar at naging severe, pwede itong magdala ng sapat na ulan para magdulot ng flash floods sa mabababang komunidad at landslides sa mga lugar na may matatarik na bahagi ng lupa, lalo na sa mga bahaging matagal ng basa o madaling lumambot kapag nauulanan. Sa Ilocos Norte, dapat bantayan ang mabilis na pagbabago ng panahon, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat at sa mga komunidad na nasa mas bukas na bahagi ng probinsya. Sa ganitong setup, pwedeng maaliwalas ang lagay ng panahon sa ilang sandali, pero mabilis ding kakapal ang ulap at bubuhos ang ulan sa hapon o gabi. Sa Ilocos Sur, mahalagang tingnan hindi lang ang lakas ng isang buhos kundi pati ang posibilidad ng sunod-sunod na thunderstorm activity. Kapag ang isang lugar ay tamaan ng ilang magkakasunod na pag-ulan sa loob ng iisang araw, mas tumataas ang panganib ng localized flooding. Sa Abra naman, dahil may mga bahagi itong mas mataas ang terrain at mas malapit sa kabundukan, lalong mahalagang maging alerto sa posibleng landslide kapag ang ulan ay tumagal at lumakas ng biglaan. Para naman sa Metro Manila at sa rest of the country, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, ang pagulan sa karamihan ng natitirang bahagi ng bansa ay hindi pangunahing mula sa isang malawak na weather system na direktang tumatama sa lugar, kundi mula sa mga thunderstorm na mabilis nabubuo dahil sa init sa maghapon at sa dami ng moisture sa hangin. Ito iyong klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Maaring bahagyang maaraw o tahimik ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit ng tanghali, hapon o gabi ay pwedeng mabilis dumilim ang paligid at bumuhos ang malakas na ulan sa isang lungsod o bayan. Sa Metro Manila, ang ganitong localized thunderstorm setup ay madalas may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Kapag tumapat ang ulan sa rush hour, mabilis nitong pinapabagal ang trapiko, pinapahirapan ang biyahe ng mga commuter, at pinapataas ang tsansa ng water buildup sa mga kalsadang mababa ang lokasyon. Sa mga lugar na may makikitid na kanal o mahina ang drainage, kahit isang maikling yugto ng matinding ulan ay pwede nang magdulot ng localized flooding.
Sa rest of Luzon, Visayas at Mindanao, pareho rin ang mahalagang paalala. Ang isolated rain showers at thunderstorms ay hindi nangangahulugang maliit o walang dapat bantayan. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi pantay-pantay ang magiging bagsak ng ulan sa buong rehiyon. Pwedeng ang isang lungsod ay walang ulan sa loob ng ilang oras habang ang kalapit na bayan ay nakararanas na ng malakas na thunderstorm. Kaya kahit ang forecast ay hindi nagsasabing malawakang pag-ulan sa lahat ng lugar, mahalaga pa ring bantayan ang kondisyon ng kalangitan, lalo na kung ang paligid ay biglang nagiging maalinsangan, mabigat ang hangin o mabilis ang pagdami ng makakapal na ulap. Ang mga ganitong palatandaan ay kadalasang nauuna bago ang biglaang malalakas na buhos. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at western sections ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin sa mga bahaging ito ng Luzon, hindi kalmado ang dagat at kailangan ng dagdag na pag-iingat lalo na para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga baybaying komunidad ng Ilocos Region at sa mga kanlurang bahagi ng Luzon, ang ganitong kondisyon ay pwedeng magdulot ng mas mahirap na paglalayag at mas mapanganib na biyahe sa dagat. Kapag sinabayan pa ito ng thunderstorm activity, pwede pang mas lumaki ang alon at lumakas ang hangin kumpara sa pangkalahatang forecast. Sa rest of the country, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southeast to south, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, mas manageable ang dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa northern at western sections ng Luzon, pero hindi pa rin ito dahilan para maging pabaya. Kapag may nabubuong thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit hindi naman yon ang karaniwang lagay sa buong araw. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan, mahalagang obserbahan hindi lang ang pangkalahatang forecast kundi pati ang aktual na kalagayan ng ulap, alon at ihip ng hangin sa mismong lugar. Ngayon silipin naman natin ang mas malawak na pananaw sa long-range forecast. Ayon sa kasalukuyang pagtingin sa ibang weather model, kahit may bagong bagyo sa labas ng PAR, sa may extreme northern Luzon, ito ay malayo sa ating kalupaan at inaasahang kikilos palayo sa bansa at hindi makaapekto sa Pilipinas. Ibig sabihin sa puntong ito, ang sistemang nasa kanluran ay hindi ang pangunahing dapat ikabahala sa usapin ng direktang epekto sa ating kalupaan. Ang mas kailangan bigyan ng pansin, ayon sa bagong datos, ay ang isang sistemang maaaring lumitaw o mas luminaw isang linggo mula ngayon mula sa silangan ng bansa. Ito ang mas mahalagang bahagi ng long-range outlook dahil mataas ang chance na kikilos ito pakanluran at posibleng tumawid sa may northern Luzon or extreme northern Luzon. Meaning habang ang bagong low pressure sa kanluran ay mas nakikitang lalayo sa Pilipinas, ang sistemang manggagaling sa silangan ang mas posibleng magkaroon ng direktang kaugnayan sa bansa sa susunod na forecast window. Kaya kahit hindi pa ito agarang banta sa kasalukuyang araw, mas makabubuting simulan na ang maingat na pagbabantay dito. Mahalagang idiin na pagdating sa lakas ng sistemang ito, hindi pa tiyak ang magiging intensity nito. Iyan ang isa sa pinakaimportanteng detalye dahil malayo pa ang forecast period at nasa 2-week window pa ang pagtingin dito. Marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng sistemang ito, pati na rin sa mga salik na makaiimpluwensya sa magiging lakas at direksyon nito. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng sabihin sa puntong ito kung ito ba ay mananatiling mahina, magiging isang tropical depression lamang, o magkakaroon ng mas malakas na development habang papalapit sa ating rehiyon. Sa long-range forecast, normal na magbago pa ang track, bilis, at intensity habang dumarami ang pumapasok na bagong datos sa mga susunod na araw. Isa pang napakahalagang detalye, hindi lang iisang sistema ang posibleng mabuo sa susunod na forecast window. May posibilidad na dalawang magkasunod na bagyo ang mabuo next week at parehas silang posibleng tumawid sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang mas malawak na pattern na ipinapakita ng mga forecast model ay hindi lamang tungkol sa isang isolated na sistema. Maaaring may sunod-sunod na development sa silangan ng bansa at kung magtutuloy-tuloy ang ganitong trend, posible itong magresulta sa mas aktibong weather pattern sa mga susunod na linggo.